what a coincidence. Zeynep, nandun sila Alihan at Ender. Gusto mo bang umalis? Hindi. Okay lang po. Kailangan ko rin masanay. Tama yan, Zeynep. Wala ka namang masamang ginawa. Welcome, Sir Halit. Dito po kayo. Uh-oh. Tama ba to? Nakarating dito ang Losers Club. Mabuti naman at kilala mo sarili mo, Ender. Good evening sa inyong lahat. Mas maganda sana yung gabi kung di ka namin nakita dito. Tara, Zeno. Halit, are you ready for the emergency meeting? This isn't my first rodeo, Ender. Magandang gabi sa inyo. Ikaw din. Mercy. I saw something. Ano? Halit is relaxed. He has no reason to be nervous. He's just trying to be calm. Hindi. Kilala ko si Halit. I think he's planning something to sabotage us. Hindi, wala lang yan. Alam niya ang ginagawa niya. He'll just try not to lose his pride. Sana nga ganun lang. Hay, mababali ng leeg niya. Kakalingon sa atin. Hayaan mo siya. Kumusta po kayo ngayon? Not as bad. Buti na lang nakaligtas ako. Pero pasensya talaga sa iyo. Parang anak ang tingin ko kay Alihan. At tingnan mo ang nangyari. Bakit niya kaya nagawa ang ganong klaseng bagay? Dahil sa pera. Hay, akala mo nagugutom siya. Gahaman siya. Hindi tulad ni Alihan nagagawa ng ganito para lang sa pera. Zeynep, pinag-uusapan natin dito ang isang lalaking nagpakasal sa ex-wife na partner niya habang kayo pa. He had you fooled. I'm sorry to say this, pero ginamit niya ang relasyon niyo para lang ma-distract niya ako. Ay, basta. Huwag na nating pag-usapan to. Dapat pagbayaran nila ang lahat. Sigurado kung kakarmahin din sila. Just trust me. Magsisisi siya. Isang oras magsasalita yan. Gulsong? Ha? Ano balita? Wala man lang bate? Huwag mong sayangin oras ko. Busy ako. Dapat yata ako nagsasabi niyan sa'yo araw-araw, pero... May bagong lipat kasi ngayon. Sa tapat mo nga sila nakatira. Ipagluluto ko sila. Alam ko, nakita ko nga yung mga kahon. Sana maayos silang tao. Sa totoo lang, naghahanap ako ng makwento tulad nila. Basta't masyado silang madaldal at masasaya, ayos na yun sa akin. Ano nangyari? Mukhang iiwanan mo na ako, Gulsum. Zeynep, masyado ka kasing masungit. Sinubukan talaga natin pero hindi talaga. Mukhang ako na nga talaga. Kahit si Gulsum, iniwan na ako. Sino kaya yung mga bagong kapitbahay? Yes? Good luck sa araw mo ngayon, sweetheart. Salamat. Wala ka naman dapat ikatakot, di ba? Tulad ng ano? Wala namang mangyayari sa atin, di ba? Sa totoo lang, kinakabahan ako. Baka maabala tayo. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para hindi mangyari yan. Tiwala naman ako sa'yo, darling. Salamat. See you. Sa lahat ng hirap na dinanas ko, huwag mo namang hayaan na mangyari to. Komportable ka, Zera. Mawawala ang kumpanya natin at nakaupo ka lang dyan at nagbabasa ng magazine. Oo, ano naman paki mo dun? Siguro iniisip mong umasa kay Kemal ngayon. Yildiz, I'm the daughter of Halit, Argun. Hindi ko kailangang umasa sa kahit kaninong tao.
Hindi ko kailangan maging katulad mo. I'm born rich. Oo, pero malapit nang mabaliwala ang pangalan mo. Salamat sa kaibigan mong si Ender. And how was I supposed to know that she would marry that man? Yan ay problema mo. Hindi ka man kinutuban, sarado yata yung parte ng utak mo. Hindi mo napansin kay Sinan, tapos ngayon kay Ender. Ngayon, mangyayari din kay Kemal yan. Tapos wala na. Yildiz, I actually think you're jealous of me. Bakit naman ako maiinggit? Wala ka namang pinakikinggan. Puro gusto mo lang. Mrs. Ender, kumusta ka? Kemal, welcome. Salamat. Congratulations. Nung huling kita ko sa'yo, single ka pa. Ngayon, may asawa ka na. Ang bilis ng pangyayari sa buhay mo. Sinabi ko naman sa'yo na mahirap akong sabayan. Kahit na kontrobersyal ang pagpapakasal mo, hindi mo talaga mapigilang makipagkita sa akin. Ang espesyal naman ang pakiramdam ko. Kemal, lagi ka namang espesyal para sa akin. Minsan, kahit na arugante ka, okay lang. Kasi you always balance it out with your charm. And that is what I like about you. Okay. Sige, pag-usapan na natin. Ano ba yung sinasabi mong naiisip mong plano? Nakakagulat ba talaga yan? Tipong magpapakasal kayo ni Alihan? Don't tell me you really expect to bring Halit down without any controversies. Do you, Kemal? Totoo naman yan. So kung okay na ang lahat, ano pang ginagawa natin dito? Bakit kailangan pa nating magkita dito? Merong general meeting na mangyayari ngayon. Ngayon? Ang bilis naman na umabot sa ganito. The majority will surely win. Kung maaalala mo, sinabi mo dati na hindi ka pabor kay Halit. Sinabi ko nga yan. Pero sa tingin ko naman, walang kinalaman ang hotel shares ko dun sa meeting. It's not about that. Pero pag hindi naging maganda ang outcome ng meeting, baka magka-problema. Mrs. Ender, namamalik mata ba ako o natatakot ka ba? Of course not. Pero alam kong laging maganda kapag meron akong handang plan B, Kemal. Oo, tama ka. Nabalitaan ko na madami kang pera ngayon. Kung susuportahan mo kami, magkakaroon ka ng share sa Argon Holding. Mrs. Ender, tingnan muna natin kung anong mangyayari sa general meeting tsaka natin pag-usapan yan. Pero kapag hotel shares ko ang pag-uusapan, paninindigan ko ang sinabi ko. Nasa inyo ang suporta ko. Nice. Anong gusto mo, Kemal? Kape lang sa akin. How are you feeling? Medyo kinakabahan. Oo, medyo mabigat talaga ang araw pero magiging okay na din pagkatapos. Ang pinakamahirap sa lahat ay nung hinarap ko si Zainab. Ginusto mo to, Alihan. Alam ko. Kumusta abla mo? Ayun. She's okay now but she won't talk to me. Ako din, ayaw na akong makita ni Irem ngayon. Ano? Dahil lang sa akin? Hindi naman mismo dahil dyan. Si Irem ay yung tipong babae na gustong mabuhay ng malaya at komportable. You know her. She doesn't really want what I can give her. Let me talk to her. I mean, di ka dapat naapektuhan ng dahil sa akin. Hindi. Huwag na, Alihan. Ayos lang yan. Komplikado na rin talaga buhay namin. Sa tingin ko, unfair para sa kanya ang magsimula kami ng relasyon sa ganitong sitwasyon. Right now, ang dami mong sinasakripisyo para sa akin. Alam mo yun, di ba? Magkasama tayo dito, Alihan. I'll go where you go. Sige. O ano, ayusin na natin to para matapos na ang issue ni Halit. Okay. Dito ka magsimula. Pare, sobrang dami namang basura yan. Tama na ang dakdak, kumilos ka na lang. Pare, ano? Ngayon at nakalipat na tayo, pwede ko nang imbitahin si Lila mag-dinner.
Diyos ko pong makapangyarihan na lumikha ng nilalang. Bakit hindi yun po siya binigyan ng common sense? Alala, grabe ka naman magsalita dyan. Minsan, ginagawa talaga ng mga magsyota yan. Uy. Ay, nako. Ganito pala ang epekto ng paghihiwalay ni Alehan at Zeynep sa'yo? Tama. Tapos pinakasalan niya ang ablo mo. Sus, tumigil ka na nga. Marami na rin ako napagdaanan. Alam mong dalawang bagay na lang ang hindi ko pa nakikita. Alien invasion at zombie attack. Pag nakita ko yun, mamamatay na ako ng masaya. Bakit ba tayo napunta sa usapang to, ha? Sige na, mag-ayos na nga tayo. Hello? Hello, welcome sa inyo. Salamat po. May ginawa kong olive wraps para sa inyo. Pero ang pinakamasarap ay yung mamayang gabi. Magdala lang kayo ng tsaa at sasabihin ko lahat-lahat ng mga ganap dito sa atin. Sasabihin ko sa inyong lahat. Ayos. Sige, sana di kayo Salamat mahirapan. po. Opo, salamat po. Ang bango ah. Miss Ender, long time no see. I'm glad to see you again. Alam mo naman na busy ako. Ayoko namang pumunta rito na walang special occasion. I'm sure you've heard that I got married again. And I want a new ring. Napalitaan ko nga. Congratulations. Merci. Alam mo naman na mahilig ako sa mga unique na alahas. Kaya gusto ko ng singsing na mas malaki kaysa sa mga dati kong binibili. Of course, nothing but the best. As you know, lahat ng mga alahas namin dito ay one of a kind. Pero kung gusto nyo, pwede kong ipakita sa inyo mga kaisa-isang piece na walang kapareho. Ganun ba? Then bring them to me, Mr. Sakin. Goodbye, dear. What's this? Our special piece, looking for a new home. And now, you're mine. Wow. Alam mo, excited ako. Hindi dapat ako nagsha-shopping sa ganitong panahon. Yari ako kay Halit. Pero wala, sa ganito ako nare-relax. Ay, tingnan mo nga naman. Unang araw pa lang, umpisa na ng gastusan. Yildiz. Ender, Ang dalas naman nating magkita. pag minamalas ka nga naman. Siguro nagsha-shopping ka ngayon para lang ma-relax at malibang ka, no? Dapat enjoyin mo na yung ganyan. Baka hanapin mo din. Halatang alam na alam mo, no? Honey, bagong kasal ako. Natural lang sa asawa ko na ispoil ako. Wala kasi siyang safe tulad ni Halit. Hinahayaan niya lang ako. Naku, kawawa ka naman. Siguradong mahihirapan ka kay Halit pag naubusan na siya. Kaawaan ka sana. Kung tutuusin mo, dyan ka rin naman talaga magaling. Yan din nga naiisip namin. O sige dear, may kailangan lang akong puntahang meeting ngayon, kaya see you. Bye-bye! Samantalang si Zeynep, libro lang ang nakuha niya kay Alihan. Manakawan sana siya mamaya. So, sabihin niyo na. Sa 5% na shares na nakuha natin kay Mrs. Ender, we have major control of the company. Yes, that's true. That is true. Pero meron kayong nakalimutang detalye. Zering.
Miss Sirin here has something to tell you both. All the shares that I have inherited from my baba will be transferred from Anihan and given to Halit. And this is the best part. Ang una kong gagawin ay kukuha ng Vice President. Ipinakikilala ko sa inyo lahat ang bagong Vice President ng Falcon Air. Si Zeynep Yilmaz. Welcome, Zeynep. Salamat. Masaya ako makita na okay kayo. I am doing better. Ikaw, kamusta ka? Hindi po gaanong okay. Tama ka, ha? That's also the reason why I invited you here. Bakit po? May offer ako sa'yo na maaaring makatulong. Anong offer po yun? Ah! Mr. Halit? Gusto ko marinig mo galing sa may-ari. Hello, Zeynep. Merhaba. Welcome. Salamat po. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May mga shares kami na si Alihan ang namamahala. Importanteng makuha namin agad yon. At gusto kong i-appoint ka bilang Vice President. Ano? Ako? Hindi ko pa maintindihan. Bakit ako? Kasi kailangan makita ni Alihan kung sino ang may kapangyarihan. It's not enough for us just to simply see him fail. Gusto namin siyang saktan. At ikaw lang makakagawa nun. Huwag kang mag-alala. Nandito rin ako. Tama si Halit, Zeynep. Okay. Tinatanggap ko po. You surprised me. Akala ko na kailangan ka pa naming pilitin. Opo, gagawin niyo po yun kung hindi nangyari ang lahat ng ito. Pero, pwede kayong magbago pag nasaktan ka. Kaya ito. Tamang desisyon yan, Zeynep. They should all pay for what they did to you. Maraming salamat sa suporta niyong dalawa. I'm happy to oblige. Congratulations. I-celebrate natin. Ayusin mo ang schedule mo. Paano nangyari yon? Hindi ko alam, Hakat. Let's talk later. Ayoko sanang istorbohin kayo, pero importante ito. Okay lang. Masasabi na po natin ganap na ang pagkapanalo nyo, Mr. Halit. Ganap na mismo. Nagduda ka ba na mananalo tayo? Hindi naman po ako nagduda, pero meron lang akong pag-aalinlangan. Hindi lang po ako komportable sa ideyang gawing Vice President si Miss Zeyna. Metin, alam mo naman na kontrolado ko pa rin ang lahat sa kumpanya. Ang pagdeklara ko sa kanya bilang Vice President ay isang strategy lang.
Yung posisyon niya ay isang malaking parusa para kay Alihan. Naging malinaw sa akin ang lahat nung nakita ko po ang kanilang mga mukha. Lagi naman akong bilib sa mga strategy niyo. Salamat. To defeat an enemy, you have to attack his heart. So, ayan na. Salamat po. Salamat din. I can't believe this. Everything was completely ruined by your abla. Ender, is that all you can really talk about for tonight? Hoy, Alihan! Paano mo naman hindi iisipin yon? I don't understand why you're so calm. Ilang oras na natin pinag-uusapan to. It's not doing us any good, kaya wag na muna. Anong gagawin natin, Hakan? Bibigyan na lang ba natin sila ng goodbye kiss? With a goodbye hug? Kalokohan. I'll talk to my abla. Ano pa naman ang pag-uusapan yung dalawa, ha? It's over. Matagal na siyang in love kay Halit at hanggang ngayon siya pa din ang sinusuportahan niya. It's over. Nagawa lang ng abla ko yan dahil galit siya sa akin. Okay? Does it matter, Alihan? Ha? She already made her choice. We thought nasa atin na ang mga shares at sa isang iglap biglang lumiit. Tama na, Ender. And they even involved Zainab in all this. Ginagantihan ka na talaga ng babaeng yun, Alihan. Oo, kung matagal na ganyan kautak si Zerine, bakit hindi niya ginagamit dati? Ideya ni Halit na isali si Zainab sa lahat ng ito. Hindi magagawa ng abla ko yun. You think so? Sino ba naman si Zainab? Siyempre si Zerine ang nagsabi. Halit won't take her seriously. Tama na. Ang pinakatamang paraan para pabagsakin si Alihan ay gamitin si Zainab. Alam niya yon. Total, ipinakita niya naman sa atin na hindi siya maniniwala sa kasal-kasalan niya. Ay, ano ba? Wala akong pakialam kung maniwala man siya o hindi. Legal na asawa ko, si Alihan, at dapat alam ng lahat yan ay katotohanan. Kahit yung pinag-uusapan ng tungkol sa kasal natin, insulto kay Halit yun. Tama na. Pwede ba ayoko ng pag-usapan to? Okay. Sabihin mo sa akin kung anong gagawin natin. I'll come up with a plan. So please don't disturb me. Alis na din ako. Okay. Leave us then. Mag-iisip lang ako dito hanggang masiraan na ako ng ulo at malapit na mangyari yon. Nakakainis. Oh, buti nga sa kanila. Kwento mo nga ulit ng mukha nila Ender at Alihan. Gusto ko yun. Ayan, nakagawa tayo ng diskarte na hindi nila inaasahan. I feel bad for Uncle. At bakit naman? Kumampi ang uncle mo kay Ender para mapabagsak niya ako. Dapat nga, kumampi ka sa baba mo. Tila Iha, hindi ka dapat maawa sa uncle mo. Para sa kanya din itong ginagawa natin. You know? Someday he'll realize what he's done. And then after that, everything will be alright. Naintindihan ko naman na kasama ka sa planong to. Kasi ikaw ang tagapagmana ng baba mo, Zerine. What I don't understand is why you chose Zainab as your vice president. Ano naman ang masama dun, Zera? I think she's qualified. At buti she accepted. Aba, wow. Ang sabi nga nila, revenge is a dish best served cold. Pero ikaw, gusto mong mainit pa? Oo, gusto naming maghigante habang mainit pa. Erim, are you okay? I'm fine, Baba. I'll just go downstairs. Won't you wish us a good night? Sa tingin ko po masama ang pakiramdam niya. Matapos ng ginawa ng mama niya, paano naman siya magiging okay? Poor kid. Naaawa din ako sa kanya. Di naman niyang kailangan. Alam kong matatag ang anak ko. Nandito ang baba niya para suportahan siya. I'll go check on him. Aba, I really can't believe this is happening. Zerine, nakakagulat ka talaga. Ba't di mo yan masabi sa baba mo? Well, gosh, sobra mo siyang chinichismis nun. Now you're working together. Kinalimutan na namin ang lahat. Oo nga, tama. I can see that now. That's really good for you. Zera, dear, kung gusto mo kumampi ka kila Alihan at Ender. What are you even trying to say right now? Dahil masyado kang apektado na nandito si Zainab, ibig sabihin, kakampi ka sa kabila. What are you even trying to do right now? You're all against my uncle. Pero hindi naman ako kumukontra sa inyo. Kanino ka ba kampi?
First, my mom goes and marries Alihan. Tapos ngayon, she's also trying to take your company, Papa. Your mother's an ambitious woman, son. I've been trying to tell you that for the longest time. We were just recently divorced, and your mother quickly left us. Kahit na mas gusto mong sumama sa mama mo, wala akong sinabi. Pero I knew that this day would come. Why is she trying so hard to bring us down, Papa? Because she couldn't get what she wants. Pero naipit po ako. How could she do that? Huwag mong isipin kung bakit. Kung mahal ka niya talaga, she wouldn't marry Alihan. All she really wants is money. Huwag ka nang malungkot. Look, you've always have your Papa. I'm here for you. I know that, Papa. So what's with the long face? Hindi bagay sa'yo. Come on, son. Come on, my son. Hi, Zeynep ko. Proud ako sa'yo. Isa kang vice president sa kumpanya. Bakit ka tumatawa, Zera? I really didn't want to say anything about this, pero no offense to sa'yo, huh? Okay? I'm sure magaling kang secretary. But didn't Zerin and Baba just give you that position without you doing anything? So I just don't understand kung bakit proud sa'yo si Yildiz. Totoo naman ang sinasabi niya. Totoo nga na ibinigay namin ang posisyon na yun sa kanya because we saw how smart and hardworking she is. Wala naman tayong kailangan patunayan sa lahat. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari, tsaka natin pag-usapan. Well, I do want to congratulate you on one thing. Ang bilis mo matuto para kang boss magsalita. Nasa lahi namin yan. Mabilis talaga kaming makibagay sa kahit ano. Alam namin, Yildiz. Mom, what will happen now? Will you be totally separated from Uncle? Will I ever see him again? Wala naman nagbabawal sa'yo. Pero kung okay pa rin sa'yo na makita siya kahit alam mo yung mga ginawa niya, wala akong sasabihin. Hay naku, dear. Mas matimbang pa rin ang dugo. Pwede mo naman siyang makita. Oo. Pero kung hiwalayan niya ang babaeng yun at tumingi ng tawad, maybe we can reconsider everything. Maybe. I really hope so. You know what? The thing I'm most curious about is what is going on in Falconet right now. Think about it. Zeynep and Alihan have exactly the same position. Kung gusto mo talagang malaman, bakit di ka nalang pumunta doon? Sisirain mo rin ang lahat sa pagiging chismosa mo. Watch it. Hoy, tama na yan. Totoo naman. Nagtrabaho siya sa kumpanya ng babam niya. Tapos biglang may gustong kumuha ng kumpanya. Malas si Zera. Huwag ka nang magsalita na parang ikaw ang swerte. Simula nang dumating ka dito, puro problema ang dala mo. I really can't believe you, Zerin. Hindi ko na kayo kaya. Matutulog na ako. Sus. Anong problema niya? Ano bang nasabi ko? Ganyan siya. Ang hirap niyang kasama dito. Laging galit. Paano mo nagawa yun sa akin? Alihan, kising ka pa ba? Matutulog na ako kung hahayaan mo ako, Ender. What is it? Naiinip na ako? Maaga ka ba talaga laging natutulog? Kung naiinip ka, lumabas ka at mag-enjoy. No way, may asawa na ako ngayon. Anong gagawin ko sa labas ng mag-isa? Ano, pwede ba huwag mo masyadong seryosohin ang pagiging mag-asawa nating dalawa, ha? Parang yun na lang naman ang mapanghahawakan ko. Walang iba. Matulog ka na, Ender. Matulog ka na nga, okay? Okay. Fine. Ay, tapos na ako. Ayoko na. Ako din, bro. Ayoko na. Makinig ka. Ha? Dito muna tayo sa bahay. Tapos humingi tayo ng pagkain sa kapitbahay natin, okay? Kay Gulsum, di ba? Oh, ayos yun, bro. Huwag tayong pumasok, ha? Huwag muna, ha? Teka, bro. Huwag naman.
Umalis na rin si Zeynep. Kailangan kong panghawakan ng posisyon ko doon sa kumpanyang yun. Nasa alanganin ng kinabukasan ko. Tama ka dyan. Diba? Di ikaw na lang pumasok. Dito na lang ako. Oh, tatraidorin mo ako, ha? Wag naman, bro. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Alam mo namang ayoko yan. Ayoko talaga. Ang alin? Yung dapat lagi tayong magkasama. Kaya ko naman kumilos na mag-isa. Wag, bro. Bawal ang magsulo dito. Magkaramay tayo dito. Ay, sana hindi na lang natin ginawa yan. Uy, makinig ka. Kailan natin sasabihin kay Zeynep na sa tapat lang tayo nakatira? Ay, nako. Sasabihin natin sa kanya mamayang gabi. Tingnan mo, matutuwa pa sa atin yun. Pero hindi ako sigurado kung matutuwa nga siya dyan. Masyado ka lang, nega. Sus. Yan, handa na ako. O ano? Anong itsura ko? Mukha ba akong vice president? Oo? Tama lang yun. Tama lang sa kanya yun. Kaya kalma ka lang, okay? See you later. Good night din. Good night then, friend. Good night then. Sino ba Welcome, yan? Welcome. Ah, si Beshi pala. Pinaglutuan ko kayo ng tostadong tinapay. Halika dito, Golsum. Masaya akong makita Anong ka. nangyayari dito? Si Janelle ba yun? Sana gustuhan niyo to. Huwag kayo mag-alala. Lagi ko kayong dadalhan ng pagkain. May kaibigan din akong may parlor dyan lang sa malapit. Papabigyan ko din kayo ng discount. Pwede lalaki doon? Oo, pwede kayo. Unisex naman doon. Ah, talaga? May nakita akong babae na nanggaling doon. Isang magandang babae na rumarampa doon. Yung akala niya, hindi namin alam na mumurahin lang yung pakilay niya. Oo. Si Neriman ba yung tinutukoy mo? Siguradong siya yun. Nakakasuka na to, bro. Bakit? Kain ka pa? Bakit ba ang pinag-uusapan yung mga kilay at beautician? Sus naman. Oh, ano to? Buksan nyo! Buksan nyo! Ah, hello, Sissy. Wala ba talaga kayong mahanap ng ibang bahay? Magkapit-bahay na tayo, Zeno. Kapit-bahay? Sana hindi ito totoo. Oh. Ah, Iniisip ko kung saan ko nakita yung may maitim na buhok. Naintindihan ko na talaga ngayon. okay lang na dito kayo lumipat. Pero yung maging ganun kayo ka-close kay Golsum, Hindi nga namin maintindihan, BFF. Nakuha niya kami sa luto niya. Tapos nun, wala na kami ibang hinanap na pagkain kundi yung mga Sa niluluto sikip niya. dito, akala mo pila ng MRT. Hindi ko na mabilang ang mga pumapasok dito. Pero okay lang, gusto ko naman yung maraming tao. oh siya, dahil nakalipat na kayo, binabalaan ko kayo, hindi kayo pwede madala sa bahay ko kundi alis ako. Okay, sige. Hala. Uy, businesswoman ka na ba ngayon? Ang cute-cute mo naman. Sobrang cute. Oh. Sige, tawa pa. Pakikita nyo rin dalawa. Huwag ka naman ganyan. Ang cute-cute mo nga eh. Bro, naloloka na yata siya. Tingnan mo siya, ang ayos at bihis niya. Akala mo kung anong gagawin niya. Hindi ako magugulat kung palakad-lakad siya mamaya. Hindi pa naman siya umalis sa trabaho niya, di ba? Hindi, komplikado lang. Mahabang Talaga? kwento. Sige, kwento mo sa akin. Oo, ikukwento ko lahat sa'yo. Can you believe that? Inilipat ni Zirina ang mga shares niya galing kay Alehan papunta kay Baba at si Zeynep dineclare niyang vice president. Oo, parang ang gulo nga doon. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko rin inaasahan to. Hindi ko alam. Dahil yan kay Yildiz, ginawa niya ang lahat para malagay ang kapatid niya dun. She just waited for the right chance and she took it. Ibig mong sabihin, nakikinig si Mr. Hadid kay Yildiz sa mga ganitong You bagay? shouldn't be fooled by Baba's demeanor. Pero si Yildiz talagang nasusunod. Hindi naman siguro ganon. Pero kahit kanina pang ideya yon, ang galing. Hindi ko maiisip kung anong nararamdaman ni Alihan Oh ngayon. yeah. He got hit by his abla and his ex at the same time. Nagulat din ako doon. Paano kaya tinanggap ni Zeynep Nainis yun? talaga ako pag nakakarinig ako ng taong ipinagtatanggol talaga si Zeynep. She is exactly like her sister. Magkapatid sila. Akala nila, mas mabait si Zeynep kasi tahimik lang at kalmado. But she's just as opportunistic as her sister. Kilalang kilala ko si Zeynep. Malamang ginawa niya ang ganyang klaseng bagay kasi sobra siyang nasaktan. Right, sure. Ayoko nang pag-usapan ng tungkol dyan. Okay. Bakit ka ba sobrang apektado doon? Sa bandang huli, sa tingin ko wala namang epekto sa'yo yun. Well, that's where you're wrong. Kamal, kapag lumakas si Zeynep sa loob ng kumpanya, ibig sabihin nun si Yildiz din. Lalakas sa loob ng bahay. Hindi ko akalain kahit kailan na ganyan ka pala nahihirapan kay Yildiz. Hindi naman ako.
yung pinapahirapan ni Yildiz. I'm just really annoyed with Sarah, her. alam kong kayang-kaya mo namang hawakan yan lahat, kaya siguro itigil mo na ang pagrereklamo mo. Para ka talagang therapist ko. Oo, may kailangan talagang gumawa niyan. Kamal, I'm not disturbing you, am I? Ba't mo naman nasabi yan? I don't really know. I'm not that interesting to talk to, pero lagi mo ako sinasamahan. Masaya lang ako na nandito ako, Sarah. Welcome, Zainab. Salamat. Maupo ka. Before we start with work, may gusto lang akong ilinawin sa ating dalawa. Tama ka. Alam mo, importante ito. Gagawin natin ang lahat para magawa yan, di ba? Opo. Naalala ko naman po ang sinabi niyo sa akin. Alam mo naman tayo mga babae, minsan emosyonal. Minsan nadadala tayo ng nararamdaman natin. Ako, si Halit ang kahinaan ko. At alam kong mahal na mahal mo si Alihan. Truth to be told, I'm worried na baka mahirapan ka when the time comes. Opo, Mrs. Zareen. Mahal na mahal ko talaga siya. Pero sobrang galit po ako sa kanya na hindi ko siya kayang patawarin. Kaya hindi po yan magiging hadlang sa atin. At alam mo rin na at the end of the day, ang mga ginagawa natin ay para kay Alihan. Kaya wag mo nang hayaan na gamitin niya ang damdamin mo sa kanya. Tapos na po yun. Imposible na yun ngayon. Okay. So ngayon, mayroong email na nakuha ang Falcon Air galing sa kumpanya ni Halit. Sabi ng posisyon mo. At nakahanda ng opisina mo. Bukod doon, kukuha rin sila ng bahay na kahit saan mo gusto. Tapos yung kakaroon ka na rin ng kotse at sariling driver. Marami pong salamat talaga, Mrs. Zareen. Okay po ako sa opisina, pero ayoko po lumipat ng bahay. Sigurado ka? You can live wherever you like. Alam ko po yun at salamat. Pero mahal ko po ang aking bahay at sanay na ako dun. Masaya na po ako dun. Okay. Pero hayaan mo naman akong tulungan ka. Kahit yung kotse, tanggapin mo man lang. Okay? Okay, sige po. Okay. May kilala akong nagbebenta. Sasabihin ko sa kanila na pupunta ka doon. I'll also call Halit and arrange everything. Okay, sige po. Okay, salamat, Zainab. Salamat din po. Kailangan ko na pong Okay. umalis. Teacher, pwedeng pakikuha ang coat ni Miss Zainab? Salamat po. Mrs. Zareen, salamat po talaga. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Good luck sa bago mong trabaho. Thank you. See you See po. you. Nagtataka ako kung nasaan ang may-ari ng kutsilyo ang nasa likod ko. Una na po ako. See you, Zainab. See you later, Zainab Yilmaz. What are you doing here? Para pagtaksilan at paglaruan pa. Kaya ako nandito. What else was I expecting from you, Abla? Wala akong oras para sa mga ganyan. So hindi mo ako papapasukin, ganun ba? Okay, come in. Welcome po. Ikuha mo ako ng tubig, Aisel. Oh, nandito na ang marathon runner ng tahanan. Kamusta naman? Okay naman, bakit? Bagong buhay mo, hindi ka gumagalaw at ngayon, tumatakbo ka na parang akala mo ikaw naman ang magdadala ng torch sa susunod na Olympics. Oo, ganun na nga. Parang kinaganaan ako mag-jogging. Kasi may nakakasabay ako araw-araw. Huwag ka sanang masanay. Hindi ka sigurado kung anong mangyayari. What do you mean by that, Yildiz? Sinasabi ko lang, baka ginawin ka o mapilayan ka. Mahirap na ngayon. Ang saya mo nun kung sakali, no? Hindi naman. You know what, Yildiz? Dapat sumama ka sa aming maglakad minsan. Bakit? Para makalanghap ka ng sariwang hangin, makakatulong ang oxygen sa utak mo at maalis yung mga naiisip mo. Salamat na lang, pero di ko kaya ang lamig. I'm just so worried about you, you know. Hindi rin magugustuhan ni Kamal na he doesn't really like you. Pinag-uusapan niyo ba ako? Swerte ka sa akin, Zera. Kasi kung wala ko, wala kayong dalawang pag-uusapan. Gustong-gusto ko pag-feel na feel mong sarili mo. Oo naman.
I am your brother. Hindi mo dapat ako ginawang kalaban kahit ano pa ang nangyari. Ah, talaga? Oo. Kung ganun, dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga kung anong plano mo. Especially if you're going to make such an important decision. I have my reasons. I know your reasons. Gusto mo maging katulad ni Halid? Abla, I'm not him kaya mag-ingat ka sa sasabihin. Bakit ka galit sa akin, Alihan? Ha? Di ba totoo? Ayaw mo bang maging katulad ni Halid? You already proved that when you married his ex-wife and tried to take the company from Mag-ingat him. ka sa salita mo, Abla. Sumusobra ka na, so stop And it. what's next after that? Mag-aasawa ka ulit ng iba pa after 15 years pagkatapos mo magkaanak? I said I am not him! Hindi ako kasing bulgar niya na magustuhan at habulin ang asawa ng best friend niya! What do you mean? Nagkaroon ng relasyon ng mama natin at si Halid. Anong sinasabi mo? You heard me! Nagkaroon ng relasyon ng mama natin at si Halid noon. Hindi mo ba alam yun? Anong sinasabi mo sa akin? Ha? How can you lie about this? Sino nagsabi sa'yo niyan? Nakita ko sila nung bata pa ako. Okay? Hindi ko nasabi yun sa kahit kanino dahil sa takot. Tumahimik ka, itigil mo Si yan! Halid yun! Nababaliw ka na ba, Alihan? Paano ka naniwala sa ganyan? Nakilala ko siya sa relong suot niya. Okay? I am not making this up. Bakit naman? Kapatid mo ko. Hindi ako baliw! Tingnan mo kung anong ginawa ni Ender sa'yo. Tingnan mo kung anong nilagay niya sa utak mo. A single thing to me. Buksan mo ang mga mata mo. Tama na! I don't believe you. Ama ng sarili mong pamangkin ang pinag-uusapan natin. Ang ama ng pamangkin ko ay wala kundi isang babaero at maggagamit! Diyos ko, walang kwenta mga ginawa ko para sa'yo. Mas gusto ko pang mamatay kaysa pakinggan ka. Get out of my house! So you don't believe me? Sige, aalis ako. But mark my words, the truth will eventually show itself to you, Abla. Makikita mo. Humalis ka na dito. Alis! Isa kang ingrato! Ingrato ka!